Good morning mga mima. Morning again. Medyo konti lang tulog natin kasi pumunta kami sa vigil kagabi sa Lamay. Tulog kasi. Gigisingin ko yung lalaki kasi 6:30 na. At 7 yung kanyang klase. Hello, mimas. Manan akong ligo ako ang tapos ko lang niligo si si Iswakil. Ngayon, nagtitimpla ako ng gatas kasi ayaw niya mamahaw. Isuot niya ang medyas sa iyang kuya. Sinubo mo lang ang medyas sa iyang kuya. Yung gibanos. Hey guys, ako di. Naka, medyas. Wow. Nga na medyas man ka? Tunon ako. Tugnok. Hello. Nga tingka ko naman. Pagkaman, dili na makaugbayad to. A few moments later. Nga mamsi, amo iro mamsi na. Luya na gid siya. Ara siya diri. 8 years. Hindi pa man siguro ko 8 gulang 8 years. Luya na gid siya. Hello mga mimas.
Alas 2 na karon sa hapon. Patulog na ako sila Kelly o si Isyo Akil. Ipalong na ko ang suga kay para dugay sila kumata. Natulog bug kadali dungan nila. Una man ko nakamata kay napungahan na pug ko. Nagparamdam na pud si simptomas ni panic sa mga wala nakabalo. Ako di ay nag-journey ko with my anxiety symptoms, pero wala na ako ga-panic. Symptoms na lang. Although symptoms para maghapon ng panic attack, pero wala na ako ga-panic. Ma-trigger lang siya o sa siguro na pa 15% na bilin sa kong body charm. Bago lang ko nahuman og panghalay kinang laba ko akong hinalay nang laba ko katupang isang adlaw wala na ko nahalay kay ni ulan tas na pa ko wala ko kahalayan kay ang mga hangit wala pa na ugang ako mga niagi grabe labhonon siguro isa dahilan nga nung na-trigger ako ang tungod sa kakapoy kay ang laba ko akong gidaghan kung sa adlaw siguro mga 2 ka laundry basket rather ako siyang tingob og laba wala man tay washing kay wala man tay ikapalit naguba naman tong atong kaya naman taon na diri wala man po si panghiram sa silingan ang gulat lang taan kana sa tayo bless ni Lord makapalit tag bagong washing. So gilabhan ako og tingob. Mauto ang nahitabo pag after na akong laba. Kapoy na kaya akong gibati, nya murag sakit akong ulo, akong abag, akong likod. Mauto siya. O pagkakaroon ang okay na. Nya bago na ako nang halay. Gihalay na nako daw akong gilabhan. Hipos na nako ang gilaban tong niaging mga adlaw kay nauga naman gid siya finally ako na pud siyang magpilo tas gamay na lang akong gihipos karon so update sa ako ang symptoms mag-update na lang ko no basin daig na mga viewers na ko dara nga nagsuffer karon sa health anxiety or general anxiety disorder. Dili jud baya lalim ang journey ana mga nimas oy. Pero strong ta kaya na to para sa atong mga anak. Nay uban nga unsa man namo pag kaulian kung ang dahilan sa amo ang anxiety is everyday na mo makauban. Kaya ra gihapon nimo kabalo mo mga mimas kanang anxiety disorder mo galing gitawag siya disorder kanang bitong mabalaka ka mata na ako mga wala mabalaka ka natural ra na siya mabalaka ka wa kay korta mabalaka ka kay nagpabuyag imong bana o imong mga anak mo na siya anxiety natural ra na siya niya pag tagdo na pud kanila or makikita sila og good sa imo wa na pud mapulihag kalipay ang anxiety disorder tubang nang hitabo butang na nato ha kanang wala na siya gipili saba kanang bisan wala na kay ka problemahan karon mangitak problema yung utok ang ipasiga kay mata na si kuya so kagip ka problemahan magbut-but og problema yung upo mo huna-huna pero sa ako itong nasugdan nga panic attack ko bisan pag naatanan bisan pag nakay kwarta bisan pag love kay ka sa imong palibot or love kasi mong ba nagina comfort ka
kanang nahagid siya as in murag kaana ka nga mental disorder mental illness gid siya pero dili pud but pasabot nga baliwala ng mga comfort sa mga tao sa tong palibot dako pud jud kay impact ani ha sa ako alang na experience siguro sa kasagaran man good sa mga nay anxiety disorder is katong nay mga childhood trauma kanang naka-feel og rejection wala naka-feel og love before nya bisan pag karon nga mga panahon kanang love na sila sa ilang love na sila sa mga tao sa ilang palibot o love na sila silang butang na to igsuon karon gina-feel sa ila pa-feel sa ila nga love na sila pero tungod kay na siya something ako and next time na lang nako i-share about kana jud ta nga kaana jud ko nga nidako jud ko nga wala ko naka-feel og comfort kaya nga no practical man gud ako ang sa kadaghan namo pulo mi kabuok wala ko naka-feel og kana bitang heart to heart talk sa ako ang talk sa ako ang mama o papa ang sa una is ambot ko na share na binin ako before tong ako ang previous na ko nga shared nga video sa una ang akong mama manggod is sa bukid mi nagpuyo daghan kay mi pulo mi kabuok syempre practical namang gyud wala na heart to heart talk sa gani di nakama pasintabi di nakama iluhan kay kinamahuran man ko di na ko mapansin sa una nagpoop na bako dito sa bagnot tungod sa kabisi sa akong mama para in town mabuhi pero wala na ako gimahay akong mama hanga ngayong anak ko yung anak ko karon siguro lang po takabalo may gani ako ang mama salamat pud ko kay kanang wala na ingon ana nga akong mama sa una strong kay siya siguro ako ato nya akong papa pagyud pala hubog sugarol nya ang nabalaan nga trabaho manghornal ra pero wala ko na ingon hanga kuan gibase lang nako si mama ba siguro karon nga sa karon nga generation kung inato ra gyapon ang sitwasyon siguro lala go kung akong gibati mong himuon na lang nako ba akong ibutang nako sa akong mind nga si mama man gani nga ang nato yung sitwasyon sa una daghan kayo may wala man gani strong man gani kayo nganong muna akong ginabutang sa akong nganong ako karon nganong iabot man sa point ngayon ana ang ako ang nagkaroon man ko ng anxiety disorder duha ra man ni ako ang mga anak nya kung ikumpara na ko ang problema sa una sa mama mas lala kay mama okay. Sa bukid nagpuy daghan kay ni nana ba mag-away-away mao pud nang isa nga ako ang kanang maayo bitaw ako ang every time nga mo-atake na ako ang mga negative nga panghuna-huna mo na ibutang nako sa akong mind so ingon man gud to so akong naka-istorya mga childhood trauma ko nagdako jud ko nga barag wala ko naka-feel og ako lang is nang inabuhi ko aning kalibutan nga mo na ni maginaway ako mama papa mo na siguro kanang siguro kuan lang gid siguro ko hina lang gid siguro dili ko ingon anak ka strong pero bisan pa man ana karon nadawat na nako siya bisan tuod makuyawan ko kay labinag ang simptomas wala pa na ako na sulod sa kapin isa ka tuig na ako nga journey daghan na kay kog simptomas nga na feel from head to foot nang murag naanad na bitaw ko nga pabalik-balik ang pattern pero night time nga barag na ako na feel nga wala na ako naagian di ako makuyawan pero mulabay ra pud siya mga isa ra ka adlaw or duha ka adlaw nay isa ka semana ma-feel ako pero pagka sunod wala na pud mingaw na po, wala na, ka-relax ra ko. Basta mga mimas, katog yung kasagsagan dyan, itong grabe na ako kalala.
Kung first time dyan ako nga, after sa akong first time nga, panic attack. Grabe, good yung mga simptomas dyan ako ang ginawa. Abi dyan na ako nga. Abi dyan na ako nga. As in, mabuo na lang akong kinabuhi. Abi na kung di ako mabdag isa ka tuig or sa kabulan. Sige na lang yung kughila. Kay grabe. As in. Sige, Tagalogin na lang na to. Lupay pa talagang nawawala na talaga ako ng pag-asa. Iyak ako ng iyak kasi ang liliit pa ng mga anak ko. Pero see, wala namang nangyari sa akin. At saka yung simptomas paulit-ulit lang. Wala ka namang physic. Sasabihin natin, parang meron kang naramdaman. Halimbawa, sakit sa ulo. Simpleng sakit sa ulo lang. Makirot dito, makirot. Parang katulad lang ng mga naranasan mo noon nung wala ka pang anxiety. Tapos, ngayon, kapag may nararamdaman ka na, parang pinalala ng isip mo ba? Parang gina-extend sa imong tungala. Parang may ganun, may tumor ka na sa utak. Mamamatay ka na sa liit pa ng mga anak mo. Yun. Tapos, konting problema lang. Or, yung basta talagang ini-exage ng utak ko yung mga maliliit na bagay na kaya namang isolve. Yun yung pinakaayaw ko. Hindi ko naman siya nilalabanan, pero tinatanggap ko siya, mga mimas. So yun nga, topic natin today. Nagkaroon nga ako ng sintomas. Sasabihin ko sa inyo, medyo alert ang utak ko ngayon. Wala ako masyadong tulog. Kasi nga, straight kami. Dalawang uncle ng asawa ko ang namatay. First, doon sa Davao. Doon kami, nag-vigil kami doon. Doon pa lang, kahit one night lang yun. Dalawang night. Wala na ako masyadong tulog kasi naninibago ako sa lugar as nag-vigil nga. Pero bang mag-vigil na matutulog? Wala. Masyadong maraming tao. Wala talaga ako masyadong tulog. Tapos, nagkape ako. Iniwasan ko ng kape, pero nung time na yun, tinaray ko magkape. Kape. 3-in-1 pag yun. Doon, wala naman akong naramdaman noon sa maraming tao. Nag-enjoy naman ako. Nagbiyahe kami ng mahabang oras. Pauwi, masaya kami. Nagbanding kami pauwi. Pag at pagdating namin dito, wala pa rin akong nararamdaman. At saka, nagsabay pa, namatay na naman yung isang uncle ng asawa ko. Tapos, siguro 3 days na so 3 days na kami nag-vigil, 3 nights na kami nag-vigil. Pero hindi masyadong vigil talaga na overnight lang, punta kami doon alas 8, uwi kami alas 12. Pero nagkape ako, 3-in-1 pa rin. So, pag uwi ko dito, wala pa rin ako masyadong tulog kasi kailangan, 'di ba? Kailangan tayo. Ang mga may anxiety kasi, napaka big deal ng talagang kailangan mo talaga matulog ng 9 hours. So may estudyante ako eh. Kaya 'di ba ako 12 AM kami uuwi. Pati nga yung mga anak ko na bilar ug apil. Napuyat din sila pero hindi naman araw-araw ganito. Hindi na namin makikita yung uncle nila. Kaya sinulit na namin. Kasi, mamaya, punta kami mamaya. Kasi, ililibing yan, Sunday. Punta kami mamaya, last na yan. Last night na namin mamaya punta dun. Kasi, bukas, Friday bukas, may sipon ako mga minas. Uwi kami sa Awaw kasi, every Friday sa hapon, uuwi kami doon sa Awaw kasi magsimba kami until
magsimba kami. Kaya, Sunday, hapon na kami makauwi dito, babalik. Tapos ililibing yon Sunday ng siguro umaga. Kaya hindi na kami maka-attend. Hindi na kami makahatid sa kanya sa libingan. Sa huling hantungan. Kaya sinusulit na namin. Mamaya, last na mamaya pag-visit namin. At titiisin ko na lang itong symptoms nito. Ang symptoms ko is biglang alit yung utak ko. Parang nakafeel ako ng, ay, yun naman, parang malungkot ako. Parang ganun, parang baby. Malungkot ako. Parang may something na namang negative sa utak ko. At napansin ko, connection siya dito. Connection siya sa ano ko. Ano bang Tagalog ng kuto-kuto? Connection siya sa kuto-kuto ko, mga mimas. Kaya, pinsin ko yan. Tapos, sa tuktok ko at saka sa likod ko. Kapag hinihilod, minamassage ko siya. Naiibsan yung parang lungkot yung nararamdaman ko. Parang ang tamlay-tamlay ko. Pagising ko kanina. At saka ang lakas ng tibok ng aking kabuhi. Talagang baka acid reflux. Kapag pag masintomas na ako, talagang ang lakas ng acid reflux. Tapos, actually, umiinom naman ako. Malaking tulong sa akin talaga. Noon, whole day ko talaga nararamdaman ang ganito. Talagang walang rest yung utak ko. Talagang wala akong karapatan maging masaya. Ngayon, na lang, part-time na lang. Siguro, mafe-feel ko siya mga 1 hour to 2 hours na lang a day. Minsan sa umaga, pagising. Minsan, kapag hapon na. Minsan, kapag ako'y nag-iisa na lang. Ngayon, nawala na. Lalo na ngayon. Isasalita ako dito. Kanina, meron yun pero biglang nawala. Talagang, niloloko lang talaga tayo ng anxiety na yan. Kaya, hindi ko sinasabing labanan natin. Kundi, kung hindi tanggapin natin. Kasi, every time na tinatanggap natin ang mga simptomas na yan, ma-aware na tayo, anxiety lang. Parang ganun. Parang naiibsan yung parang dahan-dahan siyang aalis. Parang nawawalan siya ng gana sa utak. Kasi tinatawag ko siyang demonic demonic thinking. Parang may bad spirit na pumunta sa utak mo. Ganun. Nag-torture sa utak ko. Kaya ako, mag-a-update talaga ako. Kung lalala ba ako or kumusta na ba yung anxiety level ko ngayon. Okay naman ako so far. Ilang araw din ako hindi nakaramdam ng mga symptoms. Yan lang napansin ko. Pagdating sa pagkain at saka tulog, tubig, kapag siguro minsan lang, kapag kunti lang yung mainom ko na tubig sa isang araw. Yan. May talaga magpaparamdam siya. Malaki talaga ang tulong ng mga pagkain. Huwag kang masyadong kumain ng mga acidic, magkape. Kape talaga, kalaban niya yung coke, yung talaga so yun, matitrigger lang talaga ka kapag may something kang inaalala yun. So pag ngayon wala na. At saka yun din, hindi mo talaga maiwasan, especially sa ating mga mama. Pagod talaga tayo kapag sa bahay. Lalo na yung mga masisipag na mga nanay na pilit ginagawa yun. Alam niyo, sobrang thankful ako kasi kahit may anxiety ako, nagagawa ko pa rin ang mga responsibilidad ko dito sa bahay. May mga nanay na kasi, may mga nakilala ako na hindi na talaga sila makakilos araw-araw kasi talagang nilalamon na talaga sila sa kanilang mga negative thinking, pakiramdam nila. Ayaw nilang kausapin yung asawa nila, yung mga anak nila. Lagi na lang silang nakahiga, umiiyak kasi feeling nila talaga ang lungkot-lungkot nila, wala silang silbi.
hindi na nila nagagawa ang pang-araw-araw na gawain. Pababayaan na nila. Kaya ako, no, yan ang nangyari sa akin. Siguro 2 months ko yun or 3 months ko yung nararamdaman talaga nga kahit hindi na ako kakain. Siguro 3 kutsara busog na ako kasi something iba talaga yung kaba ko. Hindi na, ultimo paghungit, di na ako kaya. Maligo ko. Tagduha kasi mana ko bago maligo. Kay mahadlok ko, inibubo na ako. Basing magpanik at ako, anak. Sa CR, takot ako mag-CR, mga mimas. Ano pa? Wala na akong toothbrush, wala na akong suklay. Pagising ko, bihis. Ultimo pagbihis, hindi na ako nagbibihis. Pero, kahit ganun ako, napabayaan ko yung sarili ko. Ginagawa ko talaga yung responsibility ko sa mga anak ko. Kanang ginisiguro na lang gid nako ang akong akong nabilin nga energy bagi ako na lang yung gisalin para sa ako ang mga siguro na lang bisag perting laina sa akong pamina kahit ang pangit na nararamdaman ko. Binihisan ko, papaliguan ko pa rin yung mga anak ko. Sinisikap ko na malinis pa rin sila, nakakain sila ng husto kahit ako wala na akong kain. Yun ang hirap mga mimas kapag meron kang nararamdaman ng ganito tapos may anak ka. Blessed nga yung may ganito hindi blessed ha. Mas lamang yung nagkakaramdam ka ng ganito. Yung malaki na mga anak mo, may mauutusan ka na nasa na high school na, ganun. Itong akin, hindi pa nag-aaral. Kinder pa lang tong si Boy Boy. Kaya talagang, hindi. Kaya yun, nung nagkasakit ako mga mimas, umuwi ako sa amin. Kasi hindi pa naman nag-aaral yung firstborn ko. Ngayon nag-aaral na siya. Ng kinder. Hindi pa siya nag-aaral noon. Umuwi ako doon sa amin. Doon ako nagpapalakas. Pero habang doon ako, talagang pinag-aralan ko talaga. Sige na to. At saka, bumalik loob talaga ako as in 100% sa Panginoon talaga. Talaga, lumapit ka talaga sa Diyos. Kahit hindi man, bitang dayon nimo makitaan ang result pero matingalan lang ka sa dahan-dahan habang umiiyak mo, Lord, nanapod ako ang gato, Lord, nanapod sa'yo ko na lang talaga lahat. Lagi akong humihingi talaga ako ng tawad mga mimas kasi alam ko kasi na marami talaga akong pagkukulang sa Diyos. Nakalimutan ko na yung papel ko dito sa mundo. Kumbaga, nalihis na talaga ng landas yung utak ko, yung mga pangarap ko, ganun. Kaya, this anxiety talaga is a blessing for me. Kasi kung hindi ako nakaramdam ng panic attacks, siguro sobrang layo na ako sa presensya ng Diyos kayo. Talaga. Siguro, sasabihin niyo, tagam, kay rebellious man niya Christian. Mao nga, salamat po kay gilatigo ko sa Ginoo kay kung wala ko niya latigo ha, dili ko mo balik sa iyang presensya. Gitawag ko niya balik. So kanisya dako kayo nga pagpasalamat kay nakalimutan na nako ba dili na dapat ko magpabaya sa akong faith, dili tungod kay para ayuhon ko, wala ko ni balik sa Ginoo para ayuhon ko, nibalik ko kay kung magkinaunsa puntahay, diba? Nay assurance atong life, dili lang diri sa kalibutan. Kaya kung halimbawa baka heart attack na yun tapos namatay ako, talagang duha jud makasawod sa langit kay grabe na jud nako kadautan. Mga karon ina-assured gid nako akong kalag mga mimas. Kaya magkinaunsa assured dili ta mag-assured gyud sa dili lang kasi siguro una to nga ma-assured ta diri sa St. Peter sa mga dayong i-assured gyud nato nga makasulod gyud ta sa gingharian sa langit.
Natong kalag, dili malaglag sa kaalautan. Mo nang naningkamot ko sa pag-alaga, dili tungod kay para ayuhon ko sa Ginoo, pero dili para na assurance akong life. Kung makita po sa akong mga anak, himo kong mayong ihimplo sa akong mga anak. Grabe akong subaw mga mimas. So maoro to siya niya. Kaminti ko mag-update sa mga viewers na ko dira. Salamat kayo sa 70 na ko nga subscribers. Salamat sa inyong pagpaminaw. Paminaw, charot. Nya. Mag-update ra ko sa ako ang sa ako ang journey. Kauban akong mga babies ug syempre sa akong health. So, mauro to siya mga mimas. See you! See you in my next vlog. Ayaw kalimot og subscribe. Sila.